beloved Boss Mike Cervera. Nagbabalik po mga kababayan ang ating palatuntunan ngayong umaga sa Radyo Pilipinas. Kasama natin siyempre, si Chris Ulo. Chris Ulo, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig kasi kanina ka pa nila inaantay. Oy, nako, mga kababayan, magandang hapon sa inyo lahat at welcome ho rito sa ating programa The Big B dito ho sa Radyo Pilipinas. Medyo nagkaroon lang ho ng konting kompermiso kasi dahil sa flood control may mga baha. Bumabaha. Medyo may tinawid tayong karagatan. Siguro dapat talakayin natin yan. Ito kasi si Chis Mamaya siguro, singit natin yan para matalakay natin yan. Ano bang bale ngayon kasi yung isa ngayon sa pinakamagandang proyekto ngayon ng ating gobyerno ngayon, yung sa PhilHealth. So, ngayon meron siyang 20,000 na libreng gamot sa mga kababayan natin. So, yung tawag nga dito yung YAKAP. Yaman ng Kalusugan Program. So, bale, ang mangyayari dito, yearly magkakaroon ng libreng gamot yung mga kababayan natin. So, ito mga kasambahay, yung mga lifetime members, yung mga naguhulog. Yung solo parent, pwede kayo mag-apply dito, mga indigent, yung mga walang trabaho. Tapos pati yung mga 4Ps. Senior citizen kasama, PWD, infants, tsaka mga bata 21 years old pababa. So, liwanagin natin. Oo. Kung hanggang kailan, gaano katagal, yung sakop ng 20,000 na ano ba yan? Ano ba tawag natin Yakap, yan? Yakap. Bali ito yung proyekto ng PhilHealth. So, bali mangyayari dito, syempre, hindi naman to, kasi ang gusto ata ng ibang mga kababayan natin, pagpunta mo ng ospital, gamot ka agad. Hindi, may proseso to. So, syempre, kailangan mong kumonsulta. Kailangan mong bigyan ka ng gamot na wala kang sakit, di ba? So, kailangan mong kumonsulta muna kasi, sa mga credited. Oo, kasi akala nila, pagka ganun, hindi ho ganun ang ang serbisyo. Ito kasi insan maputol muna kita, kasi may mga kababayan kasi tayo na yung reklamo nila, bakit daw merong guarantee letter? Bakit meron parang guarantee letter? Kasi ang ibig sabihin nun, ginaguarantee ka ng isang politiko na hindi ka bogus. Teka muna. Doon muna tayo sa 20,000. Sige. Ano ba 'yon? Ano ang hanggang saan ang sakop niyan? Hanggang kailan? So yan ba kada linggo, kada buwan, kada taon? Kada taon to. 20,000 every so, year. kada taon ay merong ibibigay na tulong ang gobyerno na nagkakalaga ng 20,000 para sa True PhilHealth para sa kanilang mga maintenance siguro. Siguro yung mga senior citizen pero okay na yun kasi yung 20,000 na yun, sakto na yun sa kung may sakit ka sa high blood, sa blood pressure, tsaka sa sugar mo kang pasok na yung 20,000 na. Kung may iba kang sakit, di napasok talaga. Pero kung high blood tsaka blood pressure lang naman tsaka sugar, pasok na yun. Malaking tulong na sa mga kababayan natin. Paano makiklaim? Yan. Yun. Papasok doon sa paliwanag mo kanina. So, yung una, kailangan mong kumonsulta sa accredited ng YAKAP. Tapos, yun na. So, reresatahan ka na. Tapos, outpatient laboratory. Yan. So, kailangan ng laboratory. So, may mga accredited na hospital dito. So, kailangan nyo lang siguro magpa-register muna. So, talaga may proseso to. Hindi siya tulad ng gusto ng iba na walang proseso. Ito, mga sir, dadagdag ko lang kasi na pag-uusapan natin ng PhilHealth. Kasi lalong gumaganda ang... Totoo yan. Ang PhilHealth, mula nung nagkapwesto, naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, true story to, ha? Hindi ito kwentong kutsero o barbero. Barbero na lang Para kasi may kutsero tayong kasama. May kutsero tayo Para ho sa kaalaman ho lahat ng nanonood. Baka hindi nyo nalalaman or baka hindi napapaalala ho ng mga hospital. Kasi nung nakaraang September ba, October, nakumpay yung anak ko. Diba? Yan, naalala ko yan. Sa isang private hospital. Ngayon, nung magbabayad na ako ng bill, ang sabi sa akin ng cashier, sila nagpaalala
Para alam nyo rin ha, lahat na nanonood, importante to. Especially hindi napapaalala ng mga hospital, kayo ang magpaalala. Nung magbabayad na ako ng bill, tinanong ako nung kahera kung member ako ng PhilHealth. No. Sabi ko, member ako ng PhilHealth. Pero matagal na hindi nahuhulugan kasi hindi na ako nagtatrabaho bilang private tawag dito, Employee. Employee. Matagal na, ilang taon na sabi ko. Sabi niya, okay lang yun, sir. Basta miyembro ka ng PhilHealth. Kahit wala ka nga naging trabaho, basta meron kang PhilHealth number. Ang gagawin mo lang, sir, punta ka ng bayad center. I-update mo. Sa lahat ng bayad center. Magbayad ka ng 3 buwan. Ngayon, yung 3 buwan na yun, 500 bawat isang buwan. Bali, 1.5 binayaran ko sa bayad center. Pagkabayad ko, alam nila alam nung taga-bayad center Dinala ko ngayon, bumalik ako sa kahera ng hospital. Yung binigay kong resibo na 1.5 na 3 buwan, ang nakaltas doon sa bill ng anak ko, 20,000. Laking bagay. Hindi nyo alam. Kaya maganda nalalaman niya kasi baka hindi mo napapaalala ng mga hospital, nakakalimot. Dahil minsan may mga dati may mga nakakausap ko sa hospital, mga tulunggis Hindi lang napapaalala yung programa ng gobyerno nagkukulang sila O ngayon alam nyo na. Kaya pag na-compine yung mga mahal nyo sa buhay, napanood ko kay Chris Ulo, yung vlogger. Ba't di nyo pinapaalala? Member ako ng PhilHealth, may number ako. Baka pwede kong i-update. Tsaka diba? idadagdag ko lang din doon, no? Kung ikukumpara natin yung PhilHealth 10 years before, sobrang laki ng nagbago. Kasi for example, kasi sa di na nakakaalam, may may CKD ako stage 5 10 years before, syempre, panahon pa ni Pino yan. Pino yun. So, yung CKD kasi yun. So, ibig mo Boss, sabihin... ano yung CKD, boss? Ano yung CKD? Chronic kidney disease. Yun. So, bale, ibig sabihin, no, nung panahon kasi, nalaman ko kasi sa akin na may sakit ako 2013. So, sabi sa ng doktor, paghandaan mo, magda-dialysis ka na. Depende pala sa sa lifestyle ko. So, tingin ako ng magkano ba dialysis? 2013 yun So, papalo ka ng 50,000 a month. Ngayon, yung sagot ng PhilHealth lang noon, hindi siya cover ng 1 taon 6 months lang. So, ibig sabihin nun, after 6 months, problema mo na yung 50,000 pesos a month. Saan ka kukuha ng 50,000 pesos a month? O ngayon, nung pagdating ni PBBM ngayon, libre na lahat. Lahat nilibre 1 taon. Hindi lang 1 taon yung nilibre ni PBBM. Pati yung dialyzer, kasi may dialyzer yan yung sumasala na mismong dugo mo Libre din. Tapos depende pa sa ospital, pati injection yung E14, libre din. So kung ikukumpara ko, malamang kung nag-dialysis ako nung 10 years ago, baka wala na ako ngayon. Ayun, kaya kung makukumpara ninyo, no, yung 10 years ago, top 10 palagi yung sakit sa kidney na kinamamatay ng mga tao. Nung pagpasok nung nilibre na ni PBBM lahat ng 1 year, wala na sa top 10 yung kidney disease. Kasi nga afford na. Kasi lahat na nakapag-dialysis na. Libre na kasi. Afford na kasi. So ibang-iba to sa mga sinasabi ng iba na wala namang nangyari, wala namang nagbago. So ito malaking pagbabago na to. At hindi lang ako nagsabi nito, pati mismo mga kidney patient mismo. Sila mismo nakaramdam nito. Kaya lang nito. naman nila nasasabi na walang nagbago sa Administrasyong Marcos kasi pinanonood nila, mga vlogger ngang naninira. Kaya yun lang napipick up nila. Ganun yun. Basta, di ba meron pang isang ngayon, Diba? yung Boss Mike, ginawa ni ano pang Presidente, ano dyan? yung zero balance Tirahin billing. na at baka tirahin pa ng iba yun. Ay, mag-headset ka si Coach. Sorry. Si Coach. Si Coach muna. Ayan. May sinasabi. Di ba meron pang bagong programa nga si PBBM in partnership din with PhilHealth tsaka DOH. Yung zero balance billing. Di ba may meron pinag-issue recently? Wala talaga siyang binayaran. Pinakita pa ni Presidente yung papeles. Wala talaga siyang binayaran sa ospital. Pero selected hospital siya na, hindi lahat yun. Hindi so, kasi, punta ka lang sa ang pagkakaintindi kasi nilang iba kasi, libre lahat. Na wala ka nang gagawin. Ayun na nga. Mali yung minsan pagkakaunawa ng mga kababayan natin patungkol dito sa mga proyekto na to. Wag niyo kakalimutan na pagka nasa gobyerno po, May mga proseso kababayan, yan. may proseso bago natin makuha yan. At syempre, mga kababayan, depende pa rin huyan kung ano yung kalagayan nyo sa buhay. O diyan isa pa rin yung factor, no? Magbabase pa rin sila diyan. Kung kayo naman mga kababayan ko, meron kayong magandang trabaho, kumikita naman kayo ng higit sa itinakda na dapat tulungan ng 100%. Wag niyo asahan na 100% itutulong ho sa inyo. Actually, dati nang may ganyan Yung na-upgrade lang Dati na nung may tinatawag na SWA.
Yung ini-interview ayan yung yung mga- pinalit sa ano, ayan yung Dati na yan. ayan yung ni-rebranding ni Bongo. Oo. Malasakit. Yun, malasakit. Dati na yan, Oo. yung i-interviewin ka, ano, katayuan mo sa buhay. O may trabaho ka ba, ganito, ganyan. Kailangan indigent kasi. Oo, kasi dati Kaya nga, coach, yung Malasakit Center na yan, matagal na yun, ni-rebrand lang ni Bongo yan eh. Oo, correct. SWA yan eh, Talaga ni sinasabi Bongo. nga ni Chris eh. Dati nang may Walang pagkakaiba yan sa etong programa rin ng gobyerno sa mga may kaso. Kung ikaw may trabaho, hindi ka naman po pwedeng bibigyan ng PAW eh. Oo. Kailangan Correct. mapapatunayan mo. Di ka makakalusot sa Oo, PAW. hindi ka makakalusot. Kasi ang mga pinagbibigyan dyan, yung wala talagang trabaho at walang pinagkakakitaan. At ang magpapatunay niyan, barangay sa inyo. Yan. Kung anong estado Kaya mo sa mga buhay. kababayan, sigurado ako si Boss Mike hindi kailangan ng ano niyan. ng abogado niya sa PAW. Tsaka hindi niya kailangan zero balance billing. Si Boss Mike. Hindi yan eh. Uy, maiba tayo ha. Oo, teka muna, ano ba next topic natin ha? Sara. Si Sara, fake news kay PBBM, amoy alak. Ayan yung ating tinalakay kanina, di ba? Eto ngayon mga brother ha. Bago tayo talakayin yung sarili ko, ako, talakayin natin 'tong nangyayari sa Maynila. Etong si Joel Ay, Chua, tsaka si Isko. Nako. Nako. Kayo bahala. Ano masasabi nyo diyan? Ano dyan? Sino ba isko niyan dito na vlogger? May discount yan ba dito? Wala na. Ewan ko. Hindi, akin Teka lang. lang, wait lang. Teka lang, wait lang. Sige. Magsasalita ako dyan. Ah. Di ba may sinabi ako last week? Mm. Di ba sabi ko last week na na maraming trabaho ang mayor. Mm. Sana na hindi lang puro linis kalsada. Mm. Ngayon, napatunayan na kailangan din pala ng linis estero. Mm. So, wala, lubog sa baha eh. Pero ito, pupunta tayo kay, yung kay Joel Chua. Ang sama ng timing nung away nila. Mm. Oo, Sa bagay. Kasi sila pareho. Mm. Sama ng timing nung away nila kasi binabaha ang Maynila eh. Tapos inunan nyo pa yung maaway. Alam mo ba nang binaha pati loob ng munisipyo? Naka? Ayun na nga. 'Di ba? Sa akin lang. Total naman dating magkaibigan, dating magkasama, dating magkaalyado. Oo, Team Lacuna yan Bakit eh. hindi na lang kayo mag-usap ng personal at doon kayo magpaliwanagan kaysa dinadaan nyo sa social media yung mga tao na mga taga-suporta nyo nadadamay sa away ninyo. Di po ba? Para sa akin, bilang dating magkasama, mag-usap na lang kayo ng personal. Wag na yung magla-live yung isa, magpapasaring yung isa rin din sa live, magla-live din yung isa, ganun din yung isa, magmumura yung isa, magmumura din yung isa. Hindi na makakatulong yan sa marami nating mga kababayan. Correct. Hindi ho yan public service. Oo, marites na po yan. Na yung mga tao nangingi ano ka ngayon? nangingi marites na rin Ngayon, saan kayo ngayon? Diba? Team Isko o Team Joel ba kayo? Ako, wala akong kinakampihan dyan. Lugi si Joel Chua sa awayan kasi si Isko may Oo. pagka-vlogger eh. Sanay si Isko eh. Minu-minuto nagla-live eh. Si Hindi. Chua madalang yung... At saka si Isko, maraming nakasunod na vlogger sa kanya. Oo. Oo, maraming Diba? maraming taga-Miron. Maraming Oo. taga-Miron si Isko. Di ba? Kay Joel Pero yun Chua, nga, parang sarili nakasama niya nga lang. lang talaga ng timing. Sorry, Brad. Kasi Boss Mike. Sige, sorry, boss. sorry. Sige. Tirahin mo na. Hindi, sama lang ng timing nila pareho. Kasi, di ba, parang yung baha kahapon sa yung away nila, saktong kung kailan kailangan ng serbisyo ng Maynila, ng mga Manileño. Sana isinentabi na lang muna nila yung idwaan nila. Magtulungan muna sila kasi binabaha kahapon ang lala eh. Hanggang tuhod, yung iba hanggang bewang. Eto pa, masakit. Biruin mo yung harap ng Senado. Yung sa Senate. Kita mo naman, ang taas ng baha, hindi mo madaanan eh. Yung mga nagrarally doon sa labas nandun na lang sa pasilyo eh. Talaga, binaha doon sa talaga? Sa harap doon sa kung saan Oo, kayo nagrarally. Ikaw, Oo. pumupunta ka ron, di Oo, ba? doon ako lagi. Yung mismong gate na yun. Talaga? Kung saan doon dumadaan yung mga sasakyan ng manggagara ng mga senador. Doon mismo. Abay, napakaluwag nung binaha. Yung mga nagrarally doon mismo, gumilid. Pero nagtataka ako, nung last year, nung binahayan, yung nireklamo ng mga senador, kasalanan daw ng Dolomite Beach yan. Tsaka ng reclamation. Grabe. Doon naalala ko na sinabi nila yun. Last year yun, sinabi nila yun. Pero ba't ngayon parang,
Hindi na ata kasi iba iba na yung naging naging narrative ngayon Problema sa flood control na talaga yung narrative ngayon Alam mo, ang problema, no, diyan sa mga proyekto, eto kung mapapasin nyo lang, kapag ka may proyekto, naglalaki ang mga pangalan ng mga politiko yung nakalagay. Ano? Oo, di. Hindi pa nauumpisan, may tarpaulin na. Nakapaskil yung mga mukha nila. Tapos, kapag ka nagkaroon ng problema, biglang hindi na nila alam at hindi na sila kasali dyan. Hindi naman sila tinatanong. Di ba? Hindi, kung napansin nyo lang, kasi ako napansin ko, kaya tinatanong ko sa inyo. Biruin mo, hindi pa na itatayo, soon to rise. Di ba? Project buy with ganyan, with ganito. Tapos nakalagay yung pinakamalaking pangalan at mukha ng politiko. Di ba? Ang lalaki pa ng mga mukha. Ang lalaki ng mga mukha. Dapat Parang nga binababa para makita yung laki ng mga tiyan Di ba? Parang build. Parang ganun. Ikaw talaga, naipasok mo pa. Tapos, Hindi naalala ko kasi sa build nung panahon ni dating Pangulong Duterte. May mga vlogger talaga na naka-assign na ito po ang bagong paggawa ni ganito ni dating Pangulong Duterte. Wala pa kang hukay Tarpaulin pa lang. Kala mo, 1 kilometro rin na paggawa Pero ang topic natin, flood control. Gusto mo pag-usapan natin yan sa isang araw, maghapon. Ay, build. Di ba? Kasi lalayo na naman tayo sige, Di ba? sige. Doon tayo sa flood control. Bakit kayong mga politiko ganun? Lalagay nyo yung mga mukha nyo, kalalaki. Hindi pa na itatayo yung proyekto, abay, nauna pa yung mga mukha nyong malalaki. Pangalan nyo, kilalaki rin Ngayong nagka-problema, bakit bigla kayong tila dumidistansya? Palusutan, hugas kamay dito. Relasyo raw Hindi, pero sa akin, in my own opinion, di ba sabi ng presidente na na raw siya, galit. Di ba yung nangyari dun sa Baliwag, na wala talagang ginawa. Ni Hukay walang ginawa. Yun talaga ang literal na ghost project. Talagang ghost project talaga. Pero Matindi yun sa Baliwag. pero Bukawi. Bukawi rin pala, Pero para sa akin, hintayin natin yung magiging resulta ng investigasyon ni PBBM. Kasi sa akin para sa akin hindi sapat yung galit ka lang. Dapat meron mapanagot talaga dito. Kasi matagal na yan Matagal ng issue yan Siya lang talaga umamin na may problemang ganito. Oo nga. Kaya lang kasi, yung iba, hindi nila maisip kung ano yung gustong iparating sa mga Pilipino ni Pangulo Hindi ba kayo magdiwang dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na ganyan, na kahit na pangit, maganda, binabalita sa atin. Speaking of ghost project, meron doon sa Sapote. Ito nabalita rin to 2.5 billion pesos. Yung pinagawa ni Mark Villar. Sa boundary ng Coastal Road, Sapote, tsaka Bacoor. 2.5 billion pesos doon nakarang araw binahanan naman. So nasaan yung 2.5 billion pesos? Senador pa ba si Villar? Mark. Senador pa. Si Mark. Kala ko. Si Mark Villar. Kaya nga. Akala ko wala na yan kasi nung nakarang ko nakita nagsalita. Tahimik lang yan, di ba? Kailan ba ano ba taon naging senador yun? 2022. 22. Parang nakarang ko lang nakita nagsalita sa Sa senador. loob ng tatlong taon. lang, di ba? Kaya nga nagulat ako nung nakita ko. Sabi ko, buhay pa pala to? Alam mo bakit? Buhay pa pala to tuloy. Senador pa pala to? Ang nakakatawa pa nga doon, sorry singit ako. Ang nakakatawa pa doon, minsan na nga lang magsalita, pumalya pa. Naalala niyo ito sa hearing. Sablay pa. Marcoleta. Sabi niya, dapat daw meron tayong flood control master plan. Yun. Oo, sinabi niya yun. Tapos biglang sinabi ng Malacanang, wait lang, wala kang binibigay sa amin. So bakit ka magre-recommend ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo ginawa? Yawn. At saka yung malupit dito, coach, yung dating DPWH secretary na si Singson. Dave Singson. Yeah. Merong binigyan ng flood control kay Mark Villar. No? Tinago niya lang ata tapos hindi niya implement. Hindi ako nagkakamali Nung naging presidente si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, parang naalala ko unang in-appoint niya talaga sa ahensya ng gobyerno DPW si Mark Villar talaga no? Mark Villar talaga. Parang nung nakita niya agad umangat yung numero niya sa TV. Uy, magiging presidente na ako. Parang in-appoint niya na agad. Hindi pa nalilipat sa kanya yung kapangyarihan. Gusto niya na yata maging sekretary ng DPW si bakit kaya? Possible kaya? Tatanungin aking opinion to Ito, aking opinion ito, muna to. boss, Tanong ko please. lang muna sa inyo Sa tingin nyo nag-finance kaya ng
salapi. May nakikita sa Sose yun ang eh. mga billiard kay Digong nung nangangampanya. Nasa sose yun. Nasa sose. Minsan, Sa sose yun, minsan, Sose. ganito yan. Minsan hindi naman dinideklara yan eh. Diba? Under the table yung mga ibang mga donasyon eh. Underdeclared, right? Diba? Oh, hindi talaga dinideklara yan. Lalo na kapag ka marami magkakilala, diba? Marami tayong alam dyan kay Villar na yan. Sa sponsor. At saka mga boss, di ba nag-recently, since pinag-uusapan yung flood control, nagba-viral din ngayon yung meron daw mahigit 300 billion na flood control scam nung panahon ni Rodrigo Duterte. Na hindi na isiwalat, hindi na imbestigahan, walang nangyari. Yun nga eh. So, kung ikukumpara mo nga ngayon yung present administration tsaka yung previous administration, swerte tayo na nandito si President Bongbong Marcos na sinisigurado na malinis yung trabaho ng DPWH. Kasi siya mismo nag-expose eh. Alam mo, Nung panahon ni Digong, wala. Coach, madagdag ko na, no? Buti nabanggit mo yan. Ibig mo sabihin, lumalabas, may mga lihim dati sa panahon ni Digong na ngayon lang na-expose. Ngayon lang nailabas, Boss Prince. Na naitatago So, siya, pausay naitatago siya taong bayan na dapat nalalaman. Eh wala pa, malaki pa. Parang ano pala yan, yung pondo ng Kanino? Kay Napoles? yung pondong inilipat. Yung PDAF? PhilHealth Insertion. yung nilipat ni Digong na pondo doon sa isang ahensya tapos nagtanim siya ng mga tao niya doon yung panahon ng pandemic. Yung sa Parmali ba yan? Parmali, DOH, si Parmali. Oo. Na ngayon lang nabubuking. O di parang ganun pala. Ibig sabihin, maraming hindi alam ang taong bayan dati na ngayon lang na-expose. Ngayon, ang ginagawa lang ni Digong nung siya presidente, ang lagi niya lang pinapabango sa mata ng tao, drug war. Pero sa likod ng Saka camera, NPA. maraming NPA. mga Saka katiwalaan. NPA, boss. Oo. Droga-droga. Grabe ka talaga, Digong, ang pinagagawa mo sa Pilipinas. Kapag ka kumontra ka sa kanya, ire-red tag ka. Oo. Di ba? Ano? Dalawa lang yun eh. Drug tagging Oo. o red tagging. Ano pa pala? Coach, yung pondo pa pala ng PhilHealth na 600 billion na hindi nagalaw, na hindi na ibigyan Oo, sila tindi, no? Yun, ngayon lang din na ngayon lang din na expose yun. Noong panahon ni Digong, hindi rin, di ba? Oh. Grabe ka Marami talaga, pa Digong. kahit sa PCSO, di ba? Oo. Dami ring na-expose. Si Garma, na. naging showtime, ngayon lang din na-announce. Oo, talaga ba? Showtime ni Digong si Garma. No. Oh, ngayon lang din na-expose. Talaga ba yan? Hindi ba chismis yan? Grabe talaga to si Digong. Chismis lang yata yun eh. Sabi na naman tulpo eh. Bossing, disclaimer muna tayo. Disclaimer tayo. Ay, disclaimer lang po, ang sinabi ko hindi kami nagsabi si Ramon Tulpo. Galing sa kanya yan. Marami pa namang iba, di ba? Tulad yan kung maghuhungkatan ng mga korupsyon, tulad ni Sara, inimbak yung mga gadget, laptop, at marami pang iba na dapat ipinamahagi sa mga Ay, sa mag-aaral warehouse. o sa warehouse. Sa warehouse. Nabulok. Nabulok din yung mga pagkain, yung mga Nutriban, di ba? Grabe. Yung Nutriban alam mo may Boss Mike. may tumawag sa Sorry, akin. Boss Mike. Ano coach? Sige, Boss Mike. Tapos May tumawag sa akin na grabe daw yung hanggang sa ngayon mula kay Sara hanggang sa ngayon nangyayari dahil naging kultura diyan sa DepEd may nagsabi sa akin na isang na contractor diyan sa DepEd. Kala ko dati mong ex. Tay tayo dyan. Contractor na. Contractor okay, banat. na yung Nutriban nananawagan ako kay Anggara Secretary Anggara, aksyonan mo, baka magaya ka sa DPWH. Yung kanyang district engineer nakikiparty kay Villanueva, baka yung mga direktor na mga mga diyan sa DepEd, kung saan mga rehiyon nandoon sila, alamin mo. Baka mamaya yung Nutriban kinakatkong na. At yung dati na itsura, bigat at lasa ay nasasakripisyo dahil sa korupsyon nila. Nako, alamin mo yan. Dahil mismong isang contractor ninyo ang nagsiwalat sa akin. Di ba? Grabe, no?
Ito pa. Yung Nutriban, teka muna, sisingit ko pa. Di ba nabulok yung Nutriban? Yung mga tinapay. Yun nga, sabi pa ni BP Sara, hindi raw siya failure. Yun lang doon lang sa Nutriban, failure ka na eh. Baka kasi kumakain siya ng panis. Kaya nga sabi ko ano kaya pagkakaunawa niya doon sa failure, ano? Hindi pa pala failure. Baka kumakain ng panis ng Nutriban si Sara, kaya sinabi niya hindi siya failure. Pero alam nyo, vlogger na ngayon. Parang pinyol yan Mas makapinyol na. Vlogger na raw si Sara. Oo, vlogger na. Oo, biruin mo Nagbablog sa may, sa... Taas na upuan. Hindi. Sa ibang bansa. Meron kayong hindi alam Sa Paris yata yun. Ito nag-vlog ba naman, binibidyo. Oo, hinahanap si Kitty, pumasok sa CR, binidyo yung mga nandoon, mga babae sa loob. Nako po. Oo, bawal yun Oo. 'Di ba? Privacy yun, CR yun. Naka-live yun? Naka-live. Binibidyo ni BP. Ang galing ng pagkaka-vlog mo ron. Meron nun? Ibig sabihin, Meron nga nun? Trending ba? Nag-trending na? Meron. Ibig sabihin, abogado, vice president, ganun galawan. Oo. Abay, may tama talaga. May tama yung sinasabi niya. May tama May talaga tama. Meron pa. Isang vlog yun. Meron pang isang vlog. Oo. Habang inahanap niya, abay binabanggit yung mawalang galang na ho siya mga naghahaponan, nagagaan at mga nananghalian yung dumi. Oo. Sabi, paano ko ba sasabihin ito? Sabi ni Jebs. yung libang. Alam naman natin, di ba? Sa mga Bisaya pagka nasaan na si Sara, kanina pa nalilibang. Parang sa ating kasi, di ba, parang kanina pa na ebs, gano'n, kanina pa na gano'n, kasi ang pangit pag sinabi mong, di ba? Pangit yun. Alam naman siguro ng mga manonood kung ano ibig sabihin doon. Pero mo yung binablog. Mapanood na yan. Di ko hanggang nga makarating doon sa CR. Matindi talaga, Tawa nga ako ng tawa nung napanood ko yan. Meron pala nun? Ibang klase, vlogger na yung vice presidente. Vice president, abogado, ganun galawan, parang tambay lang sa... Alam nyo, yung dyan, yung naisip talaga ako, sa ganyang attitude ni Sara, anong klaseng critical thinking meron yung mga supporter niya, na hanggang ngayon, nagka-suporta pa rin niya. Yung suporta pa rin sa mga Duterte. Hindi pa nila naisip na isipin nyo pag yan naging presidente yan tulad ng gusto nila, ayan ang iharap natin sa buong mundo na, kasi pag presidente ka, ikaw yung representative ng Pilipinas O ito, Pilipinas, si Sara. Ano gagawin yan dyan? Di ba? Ito nga yung sinasabi ko sa'yo kanina pa. Itong mga tagasunod ng mga Duterte, sabihin na natin, itong mga ito, kung ano lang yung sabihin nila, yun na lang yung paniniwalaan nila. Hindi na nga sila mag-google, hindi na magre-research, tulad ng sinabi mo kanina. Dahil kung ano yung sinabi nila, yun na lang talaga paniniwalaan at susundin pa. Hindi lang paniniwalaan, susundin pa nila. Tsaka piloso po yung mga yan, kasi minsan wala akong magawa, minsan sa bahay. Umi-epal ako sa mga TikTok. Bakit ako sa mga TikTok live? Subukan yung i-research yung ganito. Utusan mo pa kami mag-research? Ganun sila. Ibang klase talaga itong mga to. Wala nang tama't mali sa mga to. Wala na. Diba? Basta ang tama sa kanila, mga Duterte, wala na. Tayo naman kasi, di ba, alam naman natin na taga-suporta tayo ni Presidente Bongbong Marcos. Ako sinasabi ko, pag may maling presidente, basta polisiya yan, tsaka critical, yung maayos naman na pagbatikos, okay yan. Walang problema batikosin yung presidente. Oo naman. Okay yan, kasi walang perfectong gobyerno. Sa buong mundo, walang perfectong Bibigyan gobyerno. kita ng halimbawa. Okay, Na yung pagkakaiba ng sumusuporta kay Pangulong sige. Bongbong at saka sa mga Duterte. Yung jet ski holiday ni Vice Ganda. sa pa yan. Abay, binanatan din naman si Pangulo doon. Hinawakan yung mukha at binaling-baling. Tumawalan tayo Tinawanan lang natin. Hindi naman tayo nag-react. Yung namang ginamit doon kay dating Pangulong Duterte. Abay, sabi, binastos daw. Yun hindi naman galing kay Vice Ganda, kundi galing mismo yun kay dating Pangulong Duterte. Yung salita na mag-jet ski ako. At itatayo ko yung ating bandila. Di ba? May sila matanda na raw si Digong, ba't ginaganon pa? Pero, nung si Digong minura ang Diyos, minura si Pope, Pumalakpak sila. pumalakpak pa.
Matitindi nga yung mga DDS. Anyways, ayan na nga. Magbe-break muna tayo. Dahil mga kababayan, kailangan nating break sa susunod. Dapat yung break natin hanap buhay na, no? Ayan, dahil maganda. marami yatang mag-sponsor sa atin. Oo nga, nakapila na Ang dami nga So, mga kababayan, abangan nyo po kami sa aming pagbabalik at ilang sandali lang po itong aming break. Our beloved Boss Mike.